Panoorin po natin itong balitang to kung saan po itinatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos na may kinalaman po siya sa nangyaring malaking insertion kung saan doon nga po kinukuha yung budget ng Pilipinas. Ito po yung mga ninanakaw po. Ito yung talagang kinukupitan ng lantaran. Talagang dito na konsinti ni Bongbong Marcos yung mga magnanakaw sa gobyerno. Pero pagdating sa issue ni Vice President Sara Duterte, ang lagi nilang sinisigaw is accountability. Andyan pa yung sinasabi nila na may command responsibility si Vice President Sara Duterte doon sa kanyang Special Disbursement Officer kung saan nga, di ba, yun daw yung gumamit ng pondo. So, kung mali ang paggamit ng pondo ng mga tao niya, dapat daw accountable si VP Sara kasi siya yung head ng office na yon, di ba? Pero pagdating dito kay Bongbong Marcos, pag sinabi niya wala siyang kinalaman sa nangyaring nakawan nga ng pera dahil hindi naman daw niya, kumbaga, nakaano siya doon, kumbaga, hindi niya alam na ganun yung gagawin ng mga tao niya. Sa mga dilawan, sa mga pinklawan, sa mga sympathizer ng NPA at sa mga tangang loyalista, okay lang po yun. Kasi pinaninindigan ni Bongbong Marcos o naniniwala sila na talagang walang kinalaman si Bongbong Marcos at ang gumawa lang ng mga kalokohan na yun yung mga tao niya sa baba. So wala daw pong kinalaman doon si Bongbong Marcos. Samantalang pagdating kay VP Sara, meron siyang accountability doon sa mga tao niya. So ito, panoorin po natin itong balitan to kung saan nga tinatanggi ni Bongbong Marcos na meron siyang kinalaman dito sa pag-i-insert nga, yung mga insertion sa budget kung saan nga doon po kumukuha o ninanakaw yung budget ng Pilipinas. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwede pakipindot po muna yung subscribe or yung follow button at the same time. Palike and share na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kasabay ng pagbubukas ng budget season ang pagsingaw ng iba pa umanong anomalya sa ilalim ng 2025 budget. Bilang may last say sa pambansang pondo, ano nga ba ang posisyon dito ng Pangulo? Sa muling paglitaw ng budget anomaly sa affidavit ni former Public Works Secretary Manuel Bonoan dahil sa umano'y leadership fund sa Senado, paano nga ba sinasagot ng Malacanang ang mga usapin ng katiwalian simula pa nang pumutok ang flood control scandal? Alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Kapag nahuli kayo ng teacher, Tingnan nyo, ang ganda ng rito, ng paliwanag ni Manang Claire Castro, no? Ihahambing niya yung nangyari sa malawakang pagnanakaw ng pera kay Bongbong Marcos dito sa pangungopya ng mga estudyante. Unang-una, ang mga teacher, wala pong intelligence fund. Wala po siyang confidential funds. Hindi kagaya ni Bongbong Marcos, meron siyang 4 na bilyong pisong confidential funds at intelligence fund. Kaya napaka-imposibleng hindi niya malaman kung yung mga tao niya sa ilalim nagnanakaw. Ibig sabihin lang po yun, hindi niya ginamit ang kanyang confidential intelligence fund, bagkos ibinulsa po ito at kinonsinti po niya, yung kanyang mga tao na magnakaw ng magnakaw. Kaya mahirap ipagkumpara yung sinasabi ni Manang Claire Castro na yung isang estudyanteng nangopya, ipaalam o malalaman ba ng teacher yun? May mga paraan ng teacher para malaman kung yung isang estudyante nangopya o hindi. Parang hindi naman naging estudyante itong si Manang Claire Castro at hindi mo naman malalaman o hindi mo maano yung mga estudyante mo kung sino ba talaga yung mga nangongopya sa mga hindi nangongopya. kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, yun na lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Kung totoo man daw ang tinatawag ni Bonoan na Leadership Fund, internal arrangement ito ng dating kalihim sa mga senador na inilihim anya sa presidente ayon sa palasyo. Nabanggit din ni Palace Press Officer. So, inilihim daw kay Bongbong Marcos nito ni Bonoan at ng mga senador. So, ibig sabihin ba yung mga senador nakipagkuntsabahan dito kay Bonoan at ginawang tanga si Bongbong Marcos para hindi malaman
na etong si Bonoan ay nag-aalok ng mga proyekto sa mga senador para lang kumita. And take note, senador lang po ang binabanggit ni dating Secretary Bonoan na wala siyang binabanggit pa ritong mga kongresista. Kaya nga malalaman mo nga dito na may pinagtatakpan itong si Bonoan pagdating sa kanya mga statement dahil ang ang yung nasa House of Representative na talagang sila yung itinuturo ng maraming witness nagsasabi ngang naghatid ng pera, 'di ba? Isa na yun, yung Brave 18, yung mga ex-marine na dating security aid ni Bongbong Marcos. Sinasabi nga nila nag-deliver sila ng pera. Si Diskaya, sinasabi niya nila na may mga kongresista nga silang kausap na nanghihingingan ng mga komisyon dito sa mga proyekto. Pero magtataka ka na wala pang congressman ang nakulong. Bagkus ang ikinulong ay mga senador na kung titingnan mo wala namang kinalaman doon dahil nga national government ang hawak nila at wala silang mga talagang masasabing constituent na per district. Kaya doon nga magtataka sa sinasabi rito ni Manny Bonoan. Itong sinasabi ni Manang Claire Castro na walang kinalaman si Bongbong Marcos dito sa nagiging leadership fund na sinasabi ni Secretary Bonoan na inilihim daw kay Bongbong Marcos kasama yung mga senador. Officer Undersecretary Claire Castro sa isang panayam na gaya ng Leadership Fund, ngayon lang din naman daw napag-alaman ng administrasyon at tungkol sa BBM Parametric Formula o Baseline Balanced Managed Allocation System para sa congressional districts na binuo at pinabunuan ni late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa affidavit ni Bonoan sa Sandigan Bayan, nang i-order down ni PBBM na bigyang suporta ang regional development sa pamamagitan ng equitable allocation, kay Yusek Cabral daw siya nakipag-coordinate. Pagkatapos ng kanilang consultations, sinabi ni Bonoan na ang BBM Parametric Formula ang naging initial basis para sa regional allocation hanggang sa DPWH District Engineering level simula pa sa infrastructure program noong 2023 hanggang 2025. Nang matanong ang palasyo tungkol kay Cabral at sa parametric formula na ito, tikom ang bibig ng Malacanang dahil investigating bodies naman na raw ang bahala rito. Ebidensya rin ang hinihingi ng Malacanang sa mga kritikong ibinabato sa palasyo ang mga katiwaliang naungkat dahil sa flood control projects. Ang forma ng accountability ng Administrasyong Marcos nasa pag-iimbestiga at hindi raw lilitaw ang usapin ng budget anomalies kung hindi dahil sa sinimulang pag-iimbestiga ni PBBM. Yung sinasabi yung pork barrel, mapapatunayan po natin sa mga ginawa ng Pangulo na pinag-ingatan, ulitin po natin, pinag-ingatan po ng Pangulo ang budget. So, kung ganito lamang po ang Lintik na pinag-ingatan yan. Trilyong piso po ang nanakaw sa kaban ng bayan. Pinag-ingatan pa yan ni Bongbong Marcos, ha? Hindi mo maintindihan dito ano ba talaga tong si Bongbong Marcos eh. Bobo ba o tanga? Walang utak, di ba? Parang doon mo may pwede i-categorize eh. Na pinag-ingatan daw yung budget, pero nawala yung budget. Tapos hugas kamay, sasabihin, wala akong kinalaman dyan. Pinaimbestigahan ko nga yan, di ba? So, ano ko dyan? Labas ako dyan. Labas ako dyan. Di ba? Tapos sasabihin pa niya na kung racket ko yan, bakit ko sisirain? Di sana. Di ba? Alam niyo yung palusot na para lang masabing may iwas niya lang yung sarili niya. Kaya kung ano-ano lang yung mga sinasabi niya na alam naman na marami, kitang-kita naman na meron siyang pananagutan. Kasi nga, siya yung head of state, siya yung boss ng mga ng nasa executive department. Ang DPWH under ng executive department at ang executive department pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala siyang kinalaman sa nangyari rito o sabihin na lang natin for the sake of arguments na wala nga siyang kinalaman pero accountable pa rin siya kasi siya yung may hawak na executive department na pinanggagalingan din ng ng DPWH. ito lamang po ang kanilang mga magiging akusasyon. Muli, malakas po ang loob ng ating Pangulo na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya gumawa ng anumang impeachable offense. Mula sa Mahiya naman kayo,
Di ba? Ganun katigas ang panga ni Bongbong Marcos para sabihin na wala siyang kinalaman doon sa nakawa ng flood control project. Ano naman kayo nalitanya ni PBBM sa kanyang 2025 State of the Nation Address hanggang sa pagsambit niya ngayong taon na siya ay presidente ng mga Pilipino at hindi ng kanyang pamilya. Kaya kahit sino pa ang tamaan, kahit pa si presidential cousin and former Speaker Martin Romualdez, hindi makikisawsaw ang presidente sa mga investigasyon. Kung saan daw humanto ang ebidensya, hahayaan ng Pangulo. Dati na ring sinabi ni PBBM na kung talaga raw may pananagutan siya sa iskandalo, kung racket daw niya ang infrastructure budget, bakit naman daw niya sisirain ang pinagkakakitaan niya? Yan yung palusot ng tanga. No? Kahit na sinasabi ka kung saan daw mapupunta yung ebidensya, doon daw po yun. Yan ang ebidensya, yung 18 ex-marine, yung si Diskaya, kasi sila mismo yung parte ng korupsyon tulad ng 18 ex-soldier, ngayon 14 na lang kasi bumaliktad nga yung 4, di ba? So sila nakita nila kung sino-sino yung pinagbigyan ng perang mali-maleta. Yung yung mag-asawang Diskaya, naging transaksyon nila yung mga kongresista na kumita sa kanilang mga proyekto. Galing naman mismo sa mga kongresista yung proyekto na yun. Kumbaga pinadaan lang dito sa mga Diskaya para maging legal lang yung pagkuha ng pera. Pero hindi po pinansin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pagkos, humanap sila ng pwedeng pagbalingan. Yun nga lang, ang naputukan si Bong Revilla at si Jinggoy Estrada. So, sa tingin niyo po ba, wala po bang kinalaman talaga si Bongbong Marcos sa nangyaring nakawan dito sa Pilipinas? Paki-comment down below naman po. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.